Hi, shout out Jeremy's TV at sa lahat ng viewers. Thank you sa lahat sa inyo sa suporta ninyo sa amin. Mag-iingat kayo and God bless you. Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala nang bayad, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin po today's video. Ito na, naglabas na po, no? Si Yorme, nang gagawin niya sa June 30 ng hapon, ng tanghali. Kasi yan po ang unang araw ng inauguration niya at yan ang unang araw na babalik na siya sa City Hall. So, excited na po ba ang lahat? Kung ano yung gagawin talaga ni Yorme. Bagamat sa kanyang mga interview, no, sinasabi niya na kung ano ang kanyang gagawin. Pero ngayong araw na to, kanina lang to, 4 hours ago, naglabas po siya ng MOG. Ito ba? Basahin natin, no? 5 MOGs that describe that we will do on our first day. Ito, yan. Yan po, no? Kung mapansin nyo, may mobile ng police dyan. Meron truck ng basura, may walis, may lalagyan ng basurahan. Ano po ba yung kulay red na to? O tama, pulis. So ibig sabihin, kung ano yung sinasabi niya talaga na gagawin, sure ball na po yan, no? Excited na po tayong lahat. Lalo pa, no? Lalo pa na ang unang araw niya ay talagang nakatutok po ang buong Maynila. Hindi lang po Maynila, buong Pilipinas, dahil masasaksiyan na naman natin kung paano kumilos si Yorme, kung paano magtatrabaho. At ito na yung sinasabi ko, mga ka-Iskonians, no? Marami na naman ma-insecure na mayor kay Boss Y dahil nakita nyo, di ba? Almost 40 days pa po, no? 40 days pa po bago upo si Yorme. Kasi nga, tatapusin pa yung buong June, di ba? June 1 to 30, di ba? One month yun. Ngayon, 21 pa lang. So almost 40 days pa, no? Yung hintayin natin para sa unang araw ng pag-upo ni o pagbalik ni Yorme. Pero ito na, naka-ready na. Yan, ganyan kabilis kumilos, no? Si Boss Y. Hindi kagaya ng iba, pinaghahanda mo pa lang yung inauguration, wala pa mga plano sa buhay nila. Pero si Boss Y, di ba? Wala na po siyang sasayanging panahon ng oras, lalo pa marami pong naging iiwang problema itong si Mayor, no? Partikular yung basura, no? At yung krimen na kung saan yan po ang kanyang sinabing priority sa kanyang mga interview. Kahit sa mga caucus po, no? Yan po ang binabanggit sa atin na naririnig po natin yan dati nung araw ng kampanya, araw-araw niyang sinabi niya. So narito po ano yung interview to kapon, malamang napanood nyo na to. Pero ito yung unang gagawin niya na kung saan naglabas na nga siya ng kumaga clue ito, no? Panoorin natin. One thing is for sure, no, yung MBN pa rin, no, we will continue that. The minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs. Yun yung medyo magastos na portion ng pagkukumpirno. Yung konti ang gastos pero maraming oras na gugugulin, siguro yung talagang dinidemand ng tao ngayon, yung kadugyutan ng Maynila, it has to be confronted. Kaya sabi ko nga, ayan nyo, mga batang Maynila, yung sinabi ko sa kampanya, lilinisin natin ulit ang Maynila, at magiging pilitin natin maging maaliwalas muli ang Maynila. The second is the issue of peace and order situation, because crime rates of Manila went to the roof talaga. We became number 1 kami in Southeast Asia at 65% crime index ng Manila. So I think it's a concern of the people of Manila that we should confront immediately. May awa ang Diyos pag-assume natin sa June 30, we'll try to keep the ball rolling agad. Start na kagad. Diba? Start na kagad. Of course, of our City Hall employees, we need their help, and the uniform personnel of the police district, and all other individuals, and of course, siyempre, kapag hingi ko na rin yung pagkakataon na ito na
din ang tulong ng ating mga kababayan sa lungsod na samahan nila ako because I cannot do it alone. We have to come together to make Manila great again. Pero yung Metro, pag sinabi mong peace and order, alam mo, isa sa mga very important component, yung dagdagan nyo yung mga CCTV cameras. Yeah. At saka hindi lang tayo nagre-rely sa mga private citizens na kumukuha ng mga, let's say, smartphone nila, video. Pag meron CCTV cameras, lalo na kung landun sa mga barangay na mga, let's say, hotspot, di ba, na laging may potential na mga... Noong time ko, we deploy about 200 plus cameras in the city of Manila. That's why I really don't know why I don't know if is it being utilized. I cannot answer check that mo yan. now. But definitely it will help apprehend maraming masasamang loob those dyan, who will commit yung mga talongges na to. Pero naman sana naman magbago na kayo. Pabalik na tayo. It's either Warning ba? Warning? it's either magbago na kayo o magbago na rin kayo ng address. Because I think Mag-NPA na kayo. the people of Manila deserves better things from their government. Marami bang yung drug problem sa Well, Maynila? dumami talaga. Dumami rin. Maraming lumakas ang loob. Okay. Maraming lumakas ang loob. So, Magbago na rin sila ng bisyo. Okay. Because we will not tolerate anything that will harm the citizen or the people of Manila. It is morally and technically our obligation to be of service to the people. Yun naman talaga ang basic concept ng pamamahala. No, wala tayong hindi tayo mangingimik na ipatupad yung bagay na kailangan ipatupad. Maglilinis, pagsasaayos, at kapanatagan ng pamumuhay sa Manila. Kasi ang isang challenge pa ng Manila, Bert at Manong Dani, yung dumadako sa Maynila nangangamba din. Dayo? You mean yung mga dayo? Dumadako in and out of the day. Work and eskwela. Kaya yung mga magulang from Metro Manila or other parts of the country is also worried because their sons and daughters or their children goes to school in Manila. Yung mga nagbo-board. Yes. Yung gano'n. Siyempre gusto nila secure. Kaya ang Maynila is napaka-diverse ng demographics. Kaya very challenging. And if peace and order will not be addressed, lalo kaming babagsak at wala nang negosyong papasok sa amin. And we need that for us to provide jobs and opportunity for our people. Pero Mayor, pag upo mo ng June 30, ano yung unang order of the day mo? Linisan tayo at saka Ayan, di ba? tatawitan ng Malinaw po tulungs. yan, ha? Talagang yung dalawa na yun, yung lilinis saka When you say lilinis, ibig sabihin i-streamline mo rin ang kawani ng City Hall. Sabi may mga babaguhin ka rin. May mga babaguhin tayo o but papasok ang bagong grupo or what? no, that's a minimal thing that the least of my problem. My problem is yung actual, the physical environment ng tinitiran ng taong bayan. Tama. Yung kapaligiran ng taong bayan. No. Yung paano magiging maliwalas at panatag siyang lalabas muli ng alas 12 ng Peace of mind. peace of mind. I think that's a major concern for any person, not only siguro in Manila but in the world. And they deserve it. They deserve that. Mayor, ano yun, mapapromise mo or gagawin mo ba na paglabas ng Manileño sa bahay niya, walang tambak na basurang sasalubong sa kanya? Na linggo, ilang linggo. Dream and aspiration natin because hanggang ngayon, yan ang problema sa Maynila ngayon. Napaklas niya na ba? Lahat ng mga campaign na materials doon, di ba? Nung at 13 pa lang, tumira na kami. At 13 tumira na kami. Pagka halal yung 12, di after nung mga gawain, mga watchers, collecting data, the following morning, nangalawit na kami ng mga namin, poster na. Kapot ba yun, Mayor, na take oath ka na sa Supreme Court? Supreme Court. Justice Pero ko. simple. Yo. Napakasimple. Ayoko. Totoo yun. Napasipa pala yun. Galing mo ha. Field reporter doon namin So yun po, no? Malinaw po, no? Doon sa sinasabi ni Boss Y, yung kanyang sinasabi, no? Talagang paglilinis, no? Sa krimen, yan po ang unang-unang gagawin niya. Consistent talaga siya, no? Itong si Boss Y.
At tama nga naman po, no, kung maraming krimen, wala pong negosyo ang magpuput up dyan sa Maynila. Dahil siyempre magulo, no? Ikaw ba naman, milyon ng ibubuhos mong pera dyan sa Maynila, tapos magulo lang. Kumusta naman yung negosyo mo, di ba? Baka pasukin ka rin ng mga kriminal, hold up in pop. So yun po ang unang gagawin niya. Malinaw po yun. Consistent siya mula caucus hanggang sa interview, at ngayon sinabi na nga po ang kanyang talagang gagawin, paglilinis at pangangalawit ng mga tulongge. So excited na po ba kayo? Abangan nyo po kami, no? Iko-cover natin yan, kaming mga Skonians vlogger. Alright, so hanggang dito lang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much. Pagpalain tayo ng pumay kapal. Manila, God first.